Sa isang nakakagimbal na pangyayari, nabisto ang Pangulo ng Bansang Pilipinas sa si Bongbong Marcos at ang kanyang asawang si First Lady Lizeth Max sa aligasyon ng pagpapakitil ng buhay ng isang news reporter. Ang pangyayari ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong bansa at ang taong bayan ay nagnanais na mapanagot sa batas ang mag-asawang Marcos. Batay sa mga ulat, ang reporter ay natagpuang patay sa kanyang tahanan sa isang posibleng krimen ng pamamaslang. Sa kasalukuyan, walang opisyal na pahayag mula sa kampo ng mga Marcos ukol dito. Dahil sa bigat ng aligasyon laban sa kanila, maraming grupo at individual ang nagtutulak na magsagawa ng malalim na imbestigasyon at maghain ng kaukulang kaso upang matiyak ang hustisya para sa biktima at ang magpagpapanagot sa sinumang sangkot sa krimen. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kinasuhan na marami pang iba si General Macanas para patigilin kami. And exactly na-confirm yan ni journalist Sarah Ferguson nang gustong ambahan o takutin during the interview. See, mga palangga? Kailangan nyo ng kalusin to mga pukinang inang tong mga hayop na to. Sabi ni Rosa de la Cruz, gusto nila ng giyera para sa plan na binila para matupad na ang gusto nilang martial law. Well, hindi nyo papayagan yan. That's not gonna happen, mga palangga. O ano pa sabi ni Browner? The ways by which we can help defend our country other than fighting are only bounded by our imagination. Let us take the result of the survey as a call to action and prepare for when we are called upon by the government. You know, ito ay, sabi ko nga, tinatanim na sa utak ng mga Pilipino na kunyari, pagtatanggol natin yung bayan natin sa China. Kailangan maghanda tayo, maging equip tayo sa giyera. Actually, kahit walang giyera, dapat equip ang Filipino. Kahit giyera, dapat trained ang mga bata natin. Train sila kahit walang giyera in case of magkaroon ng problema. But, bakit ngayon lang sila nagsasalita ng ganito na dapat i-train ang ating mga adult o yung mga bata like more like ROTC ba 'yon? Yeah. Dapat yung reserve officer training course, dapat i-training sila doon. Bakit ngayon lang? Dapat ngayon ang mga bata, yung mga anak ninyo, hindi nila kailangan mag-training sa bang-bang-bang. Ang kailangan, i-educate ninyo na yung mga anak ninyo na mga adult, tayo lahat, whether social media or actual, na mag-participate sa gitna ng kalye peacefully. Ipakita natin ang ating resistance sa ginagawang coercion, illegal, aggressive na pang-aapi ng gobyerno ni Marcos Jr. Yan dapat. Hindi natin kailangang maghawak o humawak ng baril o kung ano pa mang sandata dahil ang taksil ay nasa Malacanang. Boses nyo lang ang katapat yan. Peaceful assembly lang ang katapat niyan para mawakasan, para hindi tayo dalhin sa gerang katulad ng nararanasan ng Ukraine. Mga hayop to mga to. Sobrang pambababoy na mga ito mga palangga. Ang dami nagme-message sa akin, actually tungkol sa sakit-sakitan ni Kuting. Alright? Tungkol sa sakit-sakitan ni Kuting, ang dami nagme-message sa akin na arte-arte lang. Okay, sabi ng Puting Ahas, ayan, acting-acting lang yan ma'am, napagod lang. Alright, ang dami pumapasok na mensahe. So, ganun pa man mga palangga. Nakikita nyo, actually everyday yung bunganga ko dito, hindi matatapos. Pero iisa lang ang problema natin. Ang problema natin ay nasa loob ng Malacanang, mga taksil. Yang si Lisa, kulang ang stone to death sa babae niyan. Pati si Marcos Jr. Dapat nga sabay. Dahil mismo ang mga military, mga men in uniform, nakikita nyo yan mga sir, mga ma'am. Okay? Nagsasalita ako laban sa inyo, yung mga tiwali lang. But yung iba, I totally understand na kayo ay napipilitan lang na maki-participate sa utos sa inyo ni Lisa at ni Kuting kasi tatanggalin kayo sa trabaho. At naintindihan ko kayo. Mapapatawad namin kayo.
sa inyong pakikipag-participate dahil kailangan ninyo ng iligtas ang inyong mga, not sarili para protektahan din ninyo ang family ninyo kasi kung mag-resist, ang daming mga nakarating sa ating mga mensahe, hindi lang from the military, yung iba pa nasa loob ng gobyerno. Miss Maharlika, gusto na naming magsalita kahit sa presidential communications, kahit sa Department of, DSWD, may kakachika tayo dyan. Mga palangga, wala silang magawa. Dahil pag hindi sila sumunod ngayon, tatanggalin sila sa trabaho o ipagurgur sila. Ito yung sitwasyon sa Pilipinas. Even military matataas, may takot sila dahil sisirain yung kanilang career ni Lisa Ahas. So I am asking you, all of you, kung ang mga military natin, ang mga kapulisan natin ay tinitreaten ni Lisa na tanggalan ng trabaho, it's time now, it's high time na magkapit-bisig kayo. Ilaban nyo to. At later on, yung mga tinanggal, you fight. Siguro pag nagkaroon tayo ng transition, change of government, o change of leader. Well, hindi naman leader si Kuting. Ilatag nyo lang yung i-hear yung inyong mga hinaing kung bakit kayo tinanggal ni Lisa Ahas. I think may babalik yung mga benepisyo nyo later on. But now, mga kababayan, ang problema natin, mga palangga, ang Marcos Jr. at ang asawa niya si Tambaluslos, walang habas po na minamaltrato not only mga matataas na opisyal, not only mga taong gobyerno, lahat tayo dito. Kaya kailangan nyong magsama-sama. Kailangan nyo ng boses. Sobra na to. Ang pera natin, ang pera ng taong bayan, wala silang pakialam. Kinukuha nila. Tingnan mo si Mel Robles, na general manager ng PCSO, harap-harapan na. Harap-harapan na kayong niloloko yung mga explanation doon, mga kababayan, sa hearing, mga kasinungalingan, puro kababuyan. Tinatanggal ba siya ni Kuting? Sabi na palangga ako, naka-shadow ban, na ngayon, may nag-message sa akin, naka-shadow ban ng aking Facebook page, 3 lang daw ang nanonood. Oh my God. Oo nga, Dalawa. Ayan, 2 lang nanonood. Pero may 35 na likes. See? Ina-shadow ban kasi, Lisa, kahit anong gawin mong shadow ban, ulit-ulitin kung ikaw ay kidnapper. Ikaw, Lisa, kidnapper, smuggler. At sisiguraduhin ng taong bayan mananagot ka. Yes, shadow ban. 2 lang ang nanonood sa Buljakan. Nakikita nyo? Sobra na, tama na. Ang hirap na ng buhay, sabi ni Palangga, ni Miss Gemini. Marlica, naawa ako sa inyo, I love you. Sabi ganun pala. Mas maawa ka, Palangga, sa kinabukasan. Okay? Actually, hindi ako nakakaawa, Palangga. I have courage to fight. Mas nakakaawa ang mga walang boses sa Pilipinas. Nakakakain ako, Palangga. Kahit kumain ako ng minuto, kaya kong kumain. Pero kayo dyan, nagugutom. Yan yung pinagtatanggol ko. Hindi nga nakakabili ng bigas. Mga Palangga. Oh my God. Tiyan nyo? 3 lang ang nanonood, pero ang daming nagko-comment. Pakita ko, umusuga. Alright? Move a little bit. Okay? Ngayon, mga Palangga, ito. 3 lang ang nanonood. Ayan, 3. Kita nyo? 3. At anong ibig sabihin yan? 3 lang, pero ang daming nagko-comment. Then Scorpio, nakikita ko. Gina. Orly, 33 minutes, 3 viewers lang. True, ayan si Dance pala nagsabi, Marm is being attacked and down by ads every few seconds. Talaga, na-atake tayo ni Tambaluslos. Tignan mo, gusto na tayong patahimikin. Hindi tayo titigil. The more na magiging aggressive tayo sa pagsabi dito ng katotohanan. Nakita niyo, ina ka, Lisa, may oras ka rin, malapit ng buwaka ng ina ka. Kayo ni Tambaluslos, may oras kayong hilain ng taong bayan. Kaya kayo, mga general na matitino, kayo, mga kapulisan, it's time for you to speak up. Huwag kayo matakot. Kayo mismo ay kinikitil ang inyong mga karir. Kayo mismo ay ginugurgor ng demonyong gobyernong ito. Ako, hindi pa sila natuwa doon sa kanilang 2 page na pinatumba. Now we have new page. Ngayon, sila shadow ban. Dahil may kasabwat yan si Lisa sa Singapore.
May kasabwat yung tanginang yan. At Lisa, antay-antayin mo lang. Antay-antayin mo ang mga audio voice mo. Okay? Nasa Pilipinas pa kasi. Yung ating palangga, pag nakarating na siya dito sa Amerika, pag pupunta siya dito sa Amerika, he's just waiting. Nandyan pa siya sa government ngayon. Meron siyang hawak na what? May hawak siya na ebidensya na sinasabi ni Lisa na kaya, I'm not gonna go into details. But yes, kailangan yung tapusin tong babaeng ito. Mga palangga. 3,000 plus watching on YouTube. Wala tayong problema so far. Sa Facebook lang, 3 ang nanonood, mga palangga. 3 lang, pero maraming nagko-comment. So ngayon, ano pa ba mga issue natin dito? Yung smuggling, okay? Ito. Ano pa? Lang kwenta to. 151 million nanalo. Inaasahang, pipilahan na naman ng Lotto outlet. Huwag kayo tumaya ng Lotto, mga palangga. Sabihin niyo mga pamilya ninyo na huwag na kayong tumaya ng Lotto. Dahil ito ay, what? Sila Lisa lang ang nananalo. Okay, here. Mayroong nag-walk out. Katulad nito. Anong tawag dito? March 20. De La Rosa sa pag-walk out ni Tulfo. Nag-walk out na si Tulfo. Napanood nyo? The most insulting action. Hindi nagustuhan ni Senator Bato de la Rosa ang pag-walk out ni Tulfo sa hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong Martes. Hindi ko napanood, pero basahin natin itong news na to. Nag-walk out si Tulfo sa naturang hearing dahil sa hindi raw nagtutugma ang mga testimonya ng mga resource person mula sa Philippine National Police kaugnay sa pag-aresto kay Rodelio Vicente at kanyang anak na lalaki noong nakaraang taon sa Bulacan. Bukod dito, kinwestiyon din ng senador kung bakit nakasuot ng bonnet ang mga pulis sa operasyon imbis na naka-uniforme. Ayon dito kay Tulfo, Mr. Chair, aalis na lang ako. Ito ang sabi ni Tulfo daw. Hindi ko matiis, nakikita ko na parang ito mga pulis pinagloloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya ito. Diyos ko po, hindi mo kaya? Mag-resign ka na. Hindi mo pala kaya maging senador eh. O doon ka na lang kay Lisa. Kasi lagi ka naka-backdoor bribe. Takay ng Tulfong to. Ano pa sabi niya? Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ni De La Rosa ang hearing. Sabi ni De La Rosa, naintindihan daw niya ang mga pulis na hindi raw pwedeng naka-uniforme ang mga ito kung magsiserve ng warrant of arrest dahil baka mabulabog daw sa lugar. At sabi pa ni De La Rosa, naintindihan daw niya na yung procedure na yan kasi ginagawa niya nung panahon niya. Ganun daw talaga pag nag-serve ka ng warrant. Alangang mag-surveillance daw na naka-uniforme. Di bubulabog yung mga yan, so lalayas na yung mga subject kung naka-uniforme. Ang sabi pa ni De La Rosa, the worst thing na sasabihin sa akin, sinabihan yata siya, na binibaby daw niya itong mga polis at kung hindi, ay hindi din daw niya matanggap kasi what's the use of being the chairman of this committee kung ibibaby ko kayo? Alright? Kapag nakita ko ang mga polis na totoo ang sinasabi, by all means, didepensahan ko rin, di ba? Bakit wawalang hiyain ang polis kung hindi dapat wawalang hiyain? Fair lang ako dito, sabi ni De La Rosa. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that. Kasama mo dito, mag-walk outan ka. Anyway, that is prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, nandyan naman yan. Okay, I'll talk about this. Alright? Kasi si Tulfo kasabwat. Si Tulfo kasabwat ni Lisa at ni Mel Robles. Hindi pala kaya, okay? Hindi mo pala kayang mag-interpolate dyan sa Senado, doon sa mga taong sa mga pulis, hindi ko napanood yung exactong hearing. But mag-react lang ako. Kasi si Tulfo, di ba, bakit mag-walk out ka? Ang senador na para sa katotohanan at siya ay tapat sa kanyang trabaho at siya ay nandyan para sa katotohanan, para sa taong bayan, ay hindi mag-walk out. Ibig sabihin wala kang bayad. Bakit ka mag-walk out? Dahil walang pera? Dahil hindi ka, pag nag-grandstanding ka, hindi ka kausapin ni Lisa na huwag mo nang puruan si Mel Robles, ito 1 billion sa'yo. Putang ina ka, Tulfo. Ayop ka. Ang alam mo lang na mga issue, mga kabit-kabit, na katulad mong nangangabit. Buisit ka, wala kang alam kundi exploit ang mga kababaihan. Exploit ang buhay nila.
puro mga pati pagkipag-tsuktsakan ng mga private citizen, pinag-uusapan mo sa show mo. Tinatanong mo pa, alam mo, may napanood kasi ako sa reel, tinatanong mo pa kung nagtsuktsakan, yan ba ang matinong lalaki? Tatanungin mo ang babae na, nakipag-tsuktsakan ka ba? Nakailan kayo? Puro kabastusan. Para lang kumita ng pera, isasalang mo ang mga kababaihan, ang mga vulnerable na mga mahihirap, mga kababayan. Pero pag sa actual sa Senado, yung issue sa kawatan, kay Mel Robles, kay Lisa sa PCSO, ikaw ang tunay na nagbi-baby-baby. Hayop ka, tulpo magbabayad kayong lahat. Pagbabayaran nyo, hindi man ngayon. Pag kayo inaratay lahat, natumba na kayong lahat dyan dahil sa whatever. Pag siningil na kayo ni kamatayan sa lahat ng kasalanan ninyo. Wala kayong pakialam. Tulpo, magkano? Mahigit pa ba sa 1 bilyon ang binayad sa'yo doon sa usapan ninyo sa executive session ni Mel Robles para hindi siya panagutin sa kasalanan niya, sa pakipagsabwatan nila ni Lisa, sa pagpapanalo sa mga bogus na mga winners, which is sila ang nanalo. My God, ano bang ginawa ng tadhana sa Pilipinas? Bakit pinaparusahan ang mga Pilipino ng ganito? Napakabait naman ng mga Pilipino, hindi kasali mga demonyo. Bakit etong parusa ang ginagawa sa inyo? Pinaparusahan kayo ng Kongreso, ng Senado, ni Lisa, ni Marcos Jr. It's high time for you to speak up, mga kababayan. Binababoy kayo, mga negosyanteng maliliit, ginigipit. Yung mga taxes ninyo, sinisilip lahat, ginahanapan kayo ng butas. Pero yung mga malalaking negosyante, kapag sumipsip kay Lisa, yung mga 10 million, 20 million, 30 million, 1 billion nilang taxes, 1% na lang ang binabayad. Mga hayop kayo. 2 hours ago, may nanalo na naman. 23 million. See? 23 million. Mga palangga. 23 million daw. Ayan 23 million. Nakita nyo? Speaking of that, 2 hours ago. Oh my God, Diyos ko po. Iligtas mo naman ang mga palangga ko. Kailangan nyo ng, you know what? Every day tumataas. Well, my blood pressure is normal. Pero nakakaawa Pilipinas. Araw-araw na lang palangga, every other day may nanalo sa loto. Wala silang pakialam. Wala silang hiya. Imagine mo, binabatikos sila dahil hindi lang basta binatikos, dahil nakita ninyo na may tumaya ng 90 million pesos. Diba? Only in the Philippines, tumaya ng 90 million para sigurado mapanalunan ang 600 something million, 640. At saan sila tumaya? Sa makina ni Lisa. Isa yan sa mga expose ko. Alam ni Tulpo yan na bumili sila, Lisa at Mel Robles ng sarili nilang makina, sarili nilang bulahan. Kung yan ang tututukan ng Senado at Kongreso at garay-karayin yan si Mel Robles, well, kinaray na. The thing is, nababayaran sila. So you have to speak up, mga palangga. Mag-ingay kayo, kailangan ninyong magsalita. Hindi naman ninyo kailangang manakit, kailangan nyo magsalita. Binababoy na kayo ng inyo. Dapat na wala ng gobyerno Dahil walang gobyerno sa Pilipinas. Bakit? Ang gobyerno nyo, smuggler. Ang gobyerno nyo, protector ng pulburon. Pakita natin. Pakita natin itong protector. Si Sayarot. Ito. Ayan, mga kababayan. Ang presidente ninyo, si Aha, si Tambaluslos, kasabwat o isinasama sa kanilang mga travel yung nahulihan ng tunituniladang pulburon si Anthony Sayarot. Ano pa? Kasabwat, ito, ano pa itong mga hayop na to? Pinapalaya ang mga may bitbit na mga malalaking armas. Pinapalaya ni Lisa, ni Mel Robles, ni Kuting. Ayan, ang Filipino-Indian na yan si Chandy Ramani, hindi nakulong. Dahil tinawagan ni Mel Robles ang PNP na wag saktan niyang taong yan at palayain. Confirm yan mismo from the PNP. Okay na nakausap natin, mga kababayan. Nakita ninyo? Saan kayo pupulutin? Ayan, inamin mismo ni Robles yung na yan. Yung edited picture na yan, tahimik pa rin kayo.
na kinuha din sa clothing company. Alam nyo na yan, yung sa Lotto, paulit-ulit na lang tayo. Mismo Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Nakita nyo? Ano kayo? Well, mga palangga, ginagawa ko lang yung tama. Ay, sabi ko nga sa mga kausap ko, I think this is my mission. Ginusto ko ba to? Hindi ko to ginusto na mag-expose ako dito ng kababuyan ni Marcos at ni Ahas. I-supporter nga nila ako eh. Supporter nga nila ako eh. Dahil akala ko para sila sa Pilipino. Pero ngayon, pinakahayop. Hinahayop nila kayong lahat. Walang hiya si Lisa. Sabi ko, ulit-ulitin ko, kulang ang buhay ng babaeng ito. At ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, kanyang pamilya na nakikinabang. Kulang ang buhay nila para pagbayaran ang ginagawa. Sabi ko nga, mga kababayan, kung hindi kayo kakilos, kung papayagan nyo lang to, naka-Jeep Wrangler, thank you mga palangga. Kawawa talaga. Marks Blanc, kawawa mga Pilipino. Na, sabi ni Bindi Santos, tama ka Marlica, nakakasawa, walang justice. Yung 7 days rally, wala man lang nangyari. Pagkatapos ng rally, tumatawa lang sila. Parang ang gusto nilang sabihin, mag-rally kayo everyday. Kami ang masusunod. No. Successful rally yun palangga. Kumbaga, initial pa lang yun. You have to be part of it. Okay? Yung rally yun, patunay na nag-survive ang mga kabataan na nandoon. At mauulit yun. Mas powerful. When I say mas powerful, mas maraming magjo-join doon. Kaya nga minamadali ni Kuting, 'di ba? Gusto ni Kuting na takutin kayo mga gera-gera. Sabi nga, marami na mga expert na nagsasabi na possible na mag-declare siya ng martial law. So bago pa siya mag-declare ng martial law, you have to get up. Bago pa nila mabago ang konstitusyon sa pabor sa kanila at manatili sila sa pwesto, you have to get up. Papayag ba kayo na magiging diktadorya muli ang Pilipinas? Papayag ba kayo na wala na kayong malamon sa susunod na buwan? Ngayon nakakabili pa kayo. Papayag ba kayong ganyan? Yung mga anak ninyo hindi naligtas dahil pinapakalat ng gobyerno itong pulburon. Yung mga bata ninyo naging addictus benedictus. Tapos sila kinakamkam nila ang pera dahil binabagsak presyo nila ang droga. Nasa inyong mga kamay. Ako, hindi ako magsasawa. Although sabi ko nga, it's tiring. But every time, sa buong buhay ko, simula nung ako naging 2015, nung ako po ay nakilala ninyo, na ang una kong tinalakay ay Balikbayan Box, Tanimbala. Buong buhay ko. Hindi ko pinili na mag-vlog ako mga palangga, pero hindi na siya matanggal sa puso ko, sa isipan ko. Every single day ng buhay ko, iniisip ko ang pagnanakaw ng mga putang ina sa gobyerno. Every single day. Ang pagnanakaw ni Lisa, ang ngayon, yung bago niya na kasabwat sa kidnapping, siya ang mastermind. Kasama ang DFA! Bulabugin nyo yan. Si Manalo at si Teddy Boy Locsin, dapat kayong managot. Kayong dalawa, ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., managot kayo. Kasabwat kayo ni Lisa sa kidnapping. Isang high crime yan na dapat ninyong pagbayaran. Kinidnap nyo ang mga kabataan. 2 batang inosente, binigyan nyo ng traumatic experience ang kanilang nanay, ang kanilang pamilya, at nakipagsabwatan kayo kay Lisa Marcos. Hayop kayo, walang gobyerno sa Pilipinas dahil kayo mismo ang nagpaparusa sa mga walang kamuang-muang na mga kabataan. Tapos may pa-imbestiga pa kayo dyan sa Kongreso? Ontiveros, imbestigahan mo si Lisa. Mastermind. Mamaya, yan ang topic ko kasi nagsalita na po ang biktima, ang nanay. Kita nyo? Hindi ka ba magagalit? Everyday nagagalit ako sa ginagawa sa inyo. Apektado ba ako? Indirectly, yes. Pero apektuhan ba ako dahil tumaas ang bigas sa Pilipinas? Hindi. Pero kayo, mga OFW, kayo ang numero 1 apektado. So kung hindi kayo magsasalita, tanggapin nyo na lang na lulubog kayo sa kumunoy.
Pero kung gagamitin niyo ang inyong boses para tapusin na natin to mga putang inang ito, mananalo ang taong bayan. I believe na matatapos to very soon. Matatapos to very soon, pero kailangan kayo dito. Dapat kayo may partisipasyon. Nakita nyo naman, ulit-ulitin ko, sa PCSO, walang statement si Kuting. Pinababayaan niya si Mel Robles ang kanyang asawa na mamayagpag na manalo ng manalo sa loto. Ibig sabihin, they don't care about you. Wala silang pakialam sa inyo. Para silang, ganun yung bangag eh. Ganun yung mga adik eh. Diba? Wala sa tamang kaisipan. So kahit magsisigaw ang taong bayan, kahit na naharap-harapan na nakikita ng ebidensya na nagnanakaw sila sa PCSO, nino-normalize nila.